Isang beses lang naman siyang humiling na kumain ng lugaw na may luya at itlog, tapos hindi pa niya naubos. Ito ang bumulong sa isip ni Marcela habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang kusina. Ang bango ng nilagang luya at sariwang manok ay sumasayaw sa hangin, isang mainit na yakap sa gitna ng malamig at madilim na mansyon. Dahan-dahan niyang hinaluan ng lugaw, tinitiyak na tama ang lapot, sapat para hindi mahirapan sa paglunok ang matanda. Bawat ikot ng sandok ay may kasamang dalangin na sana, kahit sa huling sandali, makita ng mga anak ni Don Octavio ang paghihirap ng kanilang ama. Nang matapos, maingat niyang inilagay ang lugaw sa isang mamahaling mangkok na porselana. Nilagyan niya ito ng kaunting dahon ng sibuyas sa ibabaw, isang maliit na detalye na nagbibigay ng kaunting kulay sa buhay ng isang taong nabubuhay sa alaala ng nakaraan. Bit-bit ang tray, tinahak niya ang mahabang pasilyo patungo sa silid ng Don. Ang bawat hakbang sa sahig na kahoy ay tila nagrereklamo, tila alam ng bahay na ang presensya ng taong nasa loob ay malapit nang maglaho. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mabigat na amoy ng gamot at lumang papel. Nakita niya si Don Octavio na nakaupo sa kaniyang silya. Ang mga mata ay nakapako sa litrato ng kaniyang mga anak na nakasabit sa dingding. Isang kamay ng matanda ang nakadikit sa salamin ng frame, tila sinusubukang abutin ang mga mukhang matagal nang hindi humahalik sa kaniyang pisngi. Don Octavio, narito na ang lugaw. Malambot po ito at mainit. Bulong ni Marcela habang inilalapag ang tray sa tabi, ngunit walang sumagot. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang paghuni ng aircon. Nang hawakan ni Marcela ang balikat ng Don, ang balat nito ay kasing lamig na ng marmol na sahig. Ang kamay ng matanda ay unti-unting bumagsak mula sa litrato. At sa kaniyang paggapos, isang maliit at kalawanging susi ang nalaglag mula sa kaniyang palad. Tumunog ito ng mahina sa sahig na tila isang huling paalam. Hindi sumigaw si Marcela. Ang kaniyang lalamunan ay parang barado ng malapot na luha na hindi makalabas. Sa gitna ng kaniyang panginginig, dinampot niya ang cellphone at tinawagan ang numero ng panganay na anak ng Don sa ibang bansa. Sa pangalawang ring ay sinagot ito. Papa, bakit ka tumatawag? Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos para sa board meeting. Boses ng isang lalaking puno ng iritasyon at pagmamadali ang bumungad sa kanya. Senyor, si Don Octavio po, pabulong na sagot ni Marcela habang ang kaniyang paningin ay lumalabo dahil sa luha. Ano na naman? Kung tungkol na naman sa perang kailangan niya para sa mga gamot o sa pagpapaayos ng bahay na yan, sabihin mo sa kaniyang hindi kami bangko. Tumawag ka na lang kapag may maibibigay na siyang desisyon tungkol sa pagbenta ng mansyon. Bago pa makapagsalita si Marcela, isang matinis na tunog ang sumira sa katahimikan. Naputol ang tawag, naiwan siyang nakatayo sa tabi ng malamig na katawan ng Don. Hawak ang isang mangkok ng lugaw na unti-unti nang nagkakaroon ng malapot na balat sa ibabaw. Ang init na dapat sana ay nagbibigay ng buhay ay unti-unti nang nawawala. Gaya ng pag-asa ng taong naghintay ng pagmamahal sa loob ng mahabang panahon. Napaluhod si Marcela sa tabi ng silya. Ang amoy ng lugaw na may luya ay nananatiling matapang sa hangin, ngunit para sa kanya, ito na ang amoy ng pinakamalupit na pagtataksil. Ang pagtataksil ng mga taong dapat ay nagmahal, kapalit ng mga taong naghintay sa wala. 3 araw ang lumipas at ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng ingay ng mga mamahaling sapatos na tumutunog sa marmol na sahig. Hindi ito ang ingay ng pagluluksa, kundi ang yabag ng mga taong nagmamadali. Hindi para sa huling hantungan ng kanilang ama, kundi para sa kayamanang naiwan nito. Pagbukas ng pinto, pumasok ang 3 anak ni Don Octavio. Sina Beatriz, ang panganay na laging nakasuot ng disenyo ng mga kilalang tatak, at ang kambal na sina Julian at Marcus. Amoy, mamahaling pabango at hangin ng ibang bansa
Ang dala nila, isang matapang at nakakasulasok na samyo na sumakop sa bawat sulok ng silid na dati amoy gamot at pagmamahal. Hindi man lang sila tumingin sa kabaong na nasa gitna ng sala. Imbes, nilibot nila ang kanilang mga mata sa mga mamahaling gamit at antik na mga gamit sa loob ng bahay. Marcela, nasaan ang mga dokumento? Tanong ni Beatrice habang hinihila ang kaniyang shades pababa. Matalas ang mga matang tila nangangapa ng biktima. Huwag mo akong pakitaan ng yak na, yan, hindi kami natitinag sa ganyan. Asan ang mga titulo ng lupa at ang susi ng safe? Marcela, na nakatayo sa isang sulok ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, marka ng mga taon ng pagkayod para mapanatili ang kinang ng bahay na ito. Naramdaman niya ang kaniyang sikmura na kumikibot sa tindi ng hiya at pait. Para sa mga taong ito, ang ama nila ay hindi isang tao, kundi isang transaksyon na tapos na. Nasa opisina po ni Don Octavio ang lahat, senyora, pero kailangan niyo munang pabulong na sagot ni Marcela, ngunit pinutol siya ni Julian sa pamamagitan ng isang tawa na walang bahid ng respeto. Kailangan muna namin. Sino ka para magdikta? Ikaw lang ang kasambahay dito, Marcela. Huwag kang feeling na bahagi ka ng pamilyang ito dahil lang sa hinayaan ka ni Papa na manatili rito habang kami ay wala. Wika ni Julian habang nilapitan si Marcela. Ang kaniyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo. Utang na loob mo sa amin na hindi ka namin pinatalsik agad pagkatapos ng libing. Naramdaman ni Marcela ang panginginig ng kaniyang tuhod. Ang mga salitang ito ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga gabi na ang Don ay umiiyak dahil sa pangungulila sa kanila. Habang siya ang nagpupunas ng luha nito, siya ang nagbabasa ng mga lumang liham, siya ang nakikinig sa bawat kwento ng pag-asa na sana ay makita niyang muli ang kanyang mga anak. Hindi po tungkol sa akin ang usapan. Ang huling bilin ni Don Octavio. Huling bilin. Putol ni Beatrice, sabay lapit sa isang mamahaling florera at hinahaplos ito na parang tinitingnan kung magkano ang resale value nito. Ang huling bilin ng isang matandang ulyanin ay walang halaga kung hindi ito pabor sa amin. Marcela, ilabas mo ang lahat ng hawak mong susi at dokumento mo ngayon din. Tumingala si Marcela. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kabila ng kaniyang pagiging kasambahay, may kakaibang liwanag sa mga mata ni Marcela. Isang liwanag na hindi nanggagaling sa takot, kundi sa isang matibay na desisyon. Alam niya ang totoo. Alam niya ang nilalaman ng maliit na susi na hawak niya sa kanyang bulsa. Ang susi na magbubukas sa katotohanang hindi nila kayang bayaran ng kahit anong dami ng dolyar. Hindi siya gumalaw. Hindi siya lumuhod para magmakaawa. Ang kanyang katahimikan ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng mga mapanirang salita ng tatlo. Ang tensyon sa silid ay parang alambreng halos mapatid na sa higpit. Hindi natinag si Marcela. Sa kabila ng banta sa mga mata ni Marcos, isang kalmadong tibay ang bumalot sa kaniyang buong pagkatao. Alam niya ang halaga ng bawat pulgada ng mansyong ito. Hindi dahil sa presyo ng mga gamit, kundi dahil sa bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para alagaan ang taong nagmamay-ari nito. Don Octavio is not just a collection of assets, Senyor. He was a person, a father who waited for you until his last breath. At ang huling bilin niya ay hindi para sa inyong bulsa, kundi para sa kaniyang dangal. Wika ni Marcela. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat na nagpatigil sa tatlo. Beatrice laughed, a sharp sound that echoed against the high ceiling. Dangal? Marcela, spare us the drama. Ang dangal ay binibili ng pera. At ngayon na wala na ang matanda, ang bahay na ito, ang mga lupain, at ang bawat barya sa bank account niya ay pagmamay-ari na namin. Lumapit si Beatrice kay Marcela. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa kanya. Dinuro nito ang dibdib ni Marcela.
gamit ang hintuturo na may mahabang kuko. Kung gusto mo pang magkaroon ng trabaho o kahit man lang matirhan, ibibigay mo sa amin ang lahat ng access. Ngayon din, Marcella looked down at her own hands. Ang mga ito ay gasgas, may mga paltos at pagod. Ngunit ang mga kamay na ito ang humawak sa kamay ni Don Octavio noong panahong ayaw siyang hawakan ng sarili niyang mga anak. Biglang sumagi sa isip niya ang isang tagpo. Isang maulan na gabi kung saan ibinigay sa kanya ng Don ang maliit na susi. Marcella, sa'yo ko ipinagkatiwala ang aking huling hiling. Huwag mong hahayaang makuha nila ang lahat nang hindi nila natututunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ko po ibibigay ang mga susi hanggat hindi natatapos ang paglilibing. Iyan ang utos ni Don Octavio. At bilang tagapangalaga ng kanyang huling hiling, susundin ko yon. Matigas na sagot ni Marcella. Sumigaw si Julian sa galit. Ang kanyang mukha ay namula. Kasambahay ka lang. Huwag kang magkunwaring bida sa teleseryang ito. Marcus, kunin mo ang susi sa bulsa niya. Nang akmang hahawakan ni Marcus ang balikat ni Marcella, isang boses ang pumutol sa katahimikan mula sa pintuan. Isang boses na malamig, matalim, at puno ng awtoridad. Bitawan ninyo siya. Napalingon silang lahat. Nakatayo sa pintuan si Evan, ang pamangkin ni Don Octavio, na matagal nang nawala sa eksena. Suot nito ang isang simpleng polo shirt, ngunit ang tindig nito ay nagpapakita ng isang tao na hindi madaling takutin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa pera, kundi direkta sa mga mukha ng tatlong magkakapatid na puno ng pagkataranta. Evan, ano ang ginagawa mo rito? At bakit mo pinagtatanggol ang babaeng ito? Tanong ni Beatrice habang sinusubukang ayusin ang kanyang pagkataranta sa pamamagitan ng pag-aayos ng buhok. Nandito ako dahil may karapatan ako. At higit sa lahat, dahil alam ko ang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Marcella is not just a worker. She is the only person who stayed when all of you chose to leave. Wika ni Evan habang dahan-dahang lumalakad papasok. Nilapitan ni Evan si Marcella at bahagyang tumango sa kanya bilang paggalang. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Marcella ang unang pagkakataon na may kumampi sa kanya. Hindi dahil sa siya ay katulong, kundi dahil siya ay isang tao na may karapatan. Hindi niyo makukuha ang susi dahil hindi yon para sa inyo. Iyon ay para sa isang bagay na inihanda ni Tio Octavio para sa inyong lahat. At kung gusto ninyong makuha ang kahit isang sentimo, susundin ninyo ang gusto niya, hindi ang gusto ninyo. Ang mansyon ay biglang naging isang lugar ng digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam ni Marcella ang bigat ng susi sa kanyang bulsa. Hindi lang ito bakal. Ito ang susi na magbubukas sa mga lihim na wawasak sa ilusyon ng tatlong magkakapatid. Ang tensyon sa sala ay tila isang bagyong hindi matapos-tapos. Tiningnan ni Beatrice si Evan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng pagdududa at pagkamuhi. Ang presensya ni Evan ay isang sagabal na hindi nila inaasahan sa kanilang kalkuladong plano. Evan, huwag kang makialam sa usaping ito. Pamilya kami. Ikaw ay pamangkin lang na matagal nang naging sanghan ni estranghero. Madiin na wika ni Beatrice, sabay upo sa sofa na parang siya na ang tunay na may-ari ng mansyon. Ang babaeng iyan ay walang karapatan sa anumang pag-aari ng papa. Hindi man lang kumurap si Evan. Tiningnan niya ang mga magkakapatid na tila mga bata na nag-aaway sa isang laruang hindi naman nila pinahalagahan noon. Pamilya? Ngayon niyo lang naisip ang salitang iyan, ngayong wala na si Tio? Lumapit si Evan kay Marcella at marahang inilahad ang kamay. Marcella, hindi nila kailangang makuha ang gusto nila sa dahas. Ipakita mo sa kanila kung bakit hindi basta-basta maibibigay ang susi. Nanginginig ang mga kamay ni Marcella habang kinakapa ang susi sa kanyang bulsa. Inilabas niya ito. Isang maliit, kalawangin, at tila walang halagang piraso ng bakal. Ngunit nang makita ito, nina Julian at Marcus, natigil sila sa kanilang paghahamon.
Ang susi ay may tatak ng isang pamilyar na simbolo, ang selyo ng Octavio Foundation, ang pundasyong matagal nang pinabayaan ng mga anak dahil wala itong dalang direktang tubo. Ang susi na ito, simula ni Marcela, ang kaniyang boses ay nagsimulang tumatag, ay hindi para sa mga bank account ninyo. Ito ay susi para sa study room ni Don Octavio, kung saan nakatago ang tunay na testamento. Testamento? Sabay-sabay na wika ng tatlo. Akala ninyo ba ay hindi niya alam ang mga ginagawa ninyo? Patuloy ni Marcela, ang kaniyang mga mata ay bumabakas ng pait na hinaluan ng awa. Sa loob ng 10 taon, bawat tawag ninyo na humihingi ng pera, bawat pagtanggi ninyong umuwi, kahit Pasko, bawat pagbaliwala ninyo sa mga sulat niya, lahat ng yon ay alam niya. Binasa niya ang bawat text message ninyo habang humihingi siya ng kaunting atensyon. Napatahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni na Julian at Marcus. Si Beatrice naman ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay namutla, tila isang salamin na malapit ng mabasag. Sinungaling ka. Ginawa mo lang siyang kampi sa'yo dahil gusto mo ng bahagi ng mana. Sigaw ni Beatrice, subalit halata sa boses nito ang pangamba. Hindi ako humihingi ng mana, sagot ni Marcela. Ang kaniyang tindig ay tuwid na tuwid. Ang gusto ko lang ay tuparin ang huling hiling ng taong nagbigay sa akin ng dignidad noong tinrato ninyo siya bilang isang pasanin. At ang hiling na yon ay ang harapin ninyo ang katotohanan. Inabot ni Marcela ang susi kay Evan. Alam ni Marcela na kung siya ang magbubukas ng pinto, tiyak na lulukuban siya ng mga ito. Kailangan niya ng katuwang. Sa bawat hakbang ni na Evan at Marcela patungo sa opisina ng Don, ang mga anak ay sumunod nang hindi mapakali. Ang mansyon na dati ay pugad ng luha ng isang matanda ay magiging entablado ng paghuhusga sa kanilang mga konsensya. Nang marating nila ang pinto, huminto si Evan at tumingin sa mga magkakapatid. Handa na ba kayong makita kung ano ang tingin ng ama ninyo sa inyong pagmamahal? Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang amoy ng alikabok at lumang libro ang sumalubong sa kanila. Ngunit para sa mga anak, ito ay amoy ng isang hukom na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ang loob ng study room ay tila isang vault ng mga alaala. Ang mga libro ay maayos na nakasalansan. Bawat isa ay saksi sa mga gabing mag-isa si Don Octavio habang nakatingin sa bintana, naghihintay ng sasakyan na hindi naman dumating. Sa gitna ng silid, nakapatong sa mesa ang isang lumang laptop at isang makapal na envelope na nakaselyo ng wax. Dito ninyo makikita, wika ni Marcela habang itinuturo ang mesa. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Sa loob ng silid na ito, siya ang nag-aalaga ng mga talaarawan ng Don. Siya ang nakakaalam ng bawat linyang isinulat nito sa gitna ng matinding pangungulila. Si Beatrice, Julian at Marcus ay pumasok ng may pag-aalinlangan. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng kapalaluan, ay unti-unting napapalitan ng pagkabahala. Ramdam nila ang bigat ng bawat gamit sa loob. Ang bawat litrato, ang bawat premyo ng Don ay parang mga matang nakamasid sa kanilang pagiging makasarili. Buksan mo, Evan, utos ni Marcela. Binuksan ni Evan ang envelope. Sa loob nito ay may isang legal na dokumento at isang sulat na nakasulat sa kamay mismo ng Don. Habang binabasa ito ni Evan, ang bawat salita ay parang latay na humahampas sa mga taong nakikinig. Sa aking mga anak, kung mababasa ninyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo itinatakwil sa aking huling habilin. Ngunit, ang kayamanang pinaghirapan ko ay hindi para sa inyong luho. Ang lahat ng aking ari-arian ay ipinapamahala ko kay Marcela, ang aking tapat na katuwang, hanggat hindi ninyo napapatunayan na kayo ay nagbago. Ano?
Ito ay kalokohan! Sigaw ni Julian habang inaagaw ang papel mula kay Evan. Hindi pwedeng ibigay ang lahat sa isang katulong. Ninakaw niya ang isip ni Papa. Hindi niya ninakaw ang isip ko. Isang pamilyar na boses ang narinig nila. Napatalon sa gulat ang magkakapatid. Hindi ito multo, kundi isang video recording na automatikong tumugtog sa laptop na binuksan ni Evan. Sa screen, makikita ang mahinang si Don Octavio. Nakaupo sa silya, ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit matalas. Marcela ang nagbigay sa akin ng tubig noong ako ay nilalagnat. Wika ng Don sa video. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katotohanan. Siya ang naghugas ng aking mga paa noong hindi ko na kayang gawin. Kayo? Kayo ang nagtanong kung kailan ako mamamatay para makuha ang inyong mana. Hindi ako naghahanap ng tagapagmana ng aking pera. Naghahanap ako ng tagapagmana ng aking puso. Nanigas ang magkakapatid. Ang video ay nagpapakita ng mga pagkakataong tumawag sila, hindi para mangamusta, kundi para magreklamo tungkol sa mga utang, sa mga negosyo, at sa mga dahilan kung bakit hindi sila makakauwi. Ang bawat kasinungalingan nila ay naging malinaw sa harap ng kanilang mga mata. Si Beatrice ay napaupo sa sahig. Ang kaniyang mamahaling sapatos ay nadumihan ng alikabok sa sahig. Si Marcos ay hindi makatingin sa screen. Ang kaniyang mukha ay nakayuko. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding hiya na biglang yumakap sa kanya. Ito ang aking huling hatol, pagpapatuloy ng boses ni Don Octavio sa video. Ang mansyong ito ay magiging tahanan ng mga matatandang walang pamilya. Marcela, ikaw ang magpapatakbo nito. Kung gusto ninyong makakuha ng kahit ano sa aking naiwan, kailangan ninyong maglingkod sa kanila nang walang bayad sa loob ng 1 taon. Kung hindi, ang lahat ay mapupunta sa mga kawanggawa. Katahimikan. Ang hangin sa silid ay naging napakabigat. Tumingin si Marcela sa kanila. Hindi na siya ang katulong na nanginginig sa harap ng kanilang galit. Ngayon, siya ang tagapagpatupad ng huling hiling ng taong nagbigay sa kanya ng halaga. Napagdesisyonan niyo na ba? Tanong ni Marcela. Ang kaniyang boses ay payapa, ngunit puno ng awtoridad. Ang kanilang mundo, na itinayo sa pundasyon ng pera, ay gumuho sa isang saglit. Ang karma ay hindi dumating sa pamamagitan ng bagyo, kundi sa pamamagitan ng katotohanang matagal nilang itinakwil. Ang mansyon, na dati ay simbolo ng karangyaan at pagtatago ng mga lihim, ay nagsimula nang magbago ng anyo. Hindi na ito ang tahimik na bahay ng isang naghihintay na ama. Ito na ngayon ang sentro ng isang hindi inaasahang pagsubok. 1 linggo ang lumipas. Ang mga mamahaling kurtina ay tinanggal na at pinalitan ng mga simpleng tela na mas madaling linisin. Ang mga muebles na antigong tinitingnan ni Beatrice bilang puhunan ay natatakpan na ng mga puting sapin upang hindi madumihan ng mga taong unti-unting dumarating. Sila ang mga matatandang walang tahanan na pinili ni Marcela na patuluyin, alinsunod sa huling bilin ni Don Octavio. Hindi ko ito gagawin. Hindi ako maglilinis ng banyo. Hindi ako magpapakain ng mga estranghero. Sigaw ni Beatrice habang nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang balde at basahan na iniabot sa kanya ni Evan. Beatrice, kung gusto mong makuha ang iyong bahagi ng mana pagkalipas ng 1 taon, kailangan mong sundin ang mga kondisyon. Sagot ni Evan ng walang emosyon. O maaari kang umalis ngayon din at bumalik sa iyong buhay na puno ng utang at kasinungalingan sa ibang bansa. Ang pagpipilian ay sayo. Si Julian at Marcos naman ay abala sa labas, pilit na nagtatanggal ng mga damo sa hardin sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanilang mga kamay, na dati ay sanay lamang sa pagpipirma ng mga tseke, ay ngayon ay puno na ng paltos at putik. Ang bawat patak ng pawis nila ay isang paalala ng kanilang nakaraang pagiging mapagmataas. Si Marcela ay tahimik na nagmamasid
mula sa beranda. Hawak niya ang isang basong tubig na ibibigay niya sa isang matandang lalaki na nakaupo sa silya. Ang matandang iyon ay hindi si Don Octavio, ngunit ang kaniyang mga mata ay may parehong lalim ng pangungulila. Marcela, tawag ni Marcus. Habang pilit na humihingi ng tulong, ang kaniyang muka ay sunog sa araw at puno ng alikabok. Pwede bang, pwede bang pahinga muna? Hindi na namin kaya. Tiningnan siya ni Marcela nang may matalim ngunit mahinahong tingin. Noong buhay pa si Don Octavio, hindi ba ninyo naisip ang kaniyang pagod? Hindi ba ninyo naisip na bawat araw na hindi ninyo siya tinatawagan ay pagod na hindi nakikita? Hindi nakasagot si Marcus. Yumuko lang siya. Ang kaniyang pride, na dati ay kasing taas ng pader ng mansyon, ay unti-unti nang naglalaho kasabay ng bawat galos sa kaniyang mga kamay. Sa loob ng kusina, si Beatrice ay nagsimulang maghiwa ng sibuyas. Ang hapdi nito sa kaniyang mga mata ay nagdulot ng mga luha. Hindi dahil sa sibuyas, kundi dahil sa pag-amin sa sarili. Sa bawat hiwa, naalala niya ang mga beses na pinagtawanan niya ang ama dahil sa pagiging too old-fashioned nito. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay sumasakal sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili bilang isang taong may kapintasan. Marcela, wika ni Beatrice habang pinupunasan ng kaniyang luha, gamit ang likod ng kaniyang maruming kamay. Bakit mo kami tinutulungan pagkatapos ng lahat ng panlalait namin sa'yo? Humarap si Marcela kay Beatrice, walang bakas ng paghihiganti sa kaniyang mukha. Hindi ko kayo tinutulungan dahil sa inyo. Ginagawa ko ito para kay Don Octavio, dahil alam ko na kahit gaano kayo kasama, kayo pa rin ang huling natitirang bahagi ng kaniyang puso. Kung hindi kayo magbabago, siya ang mawawalan. Ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang makaramdam ng isang kakaibang sakit sa kanilang dibdib. Ito ay hindi ang sakit ng pagkawala ng pera, kundi ang sakit ng pagkakaroon ng konsensya. Ang mansyon, na dati ay puno ng malamig na hangin ng kawalan ng pagmamahal, ay nagsimula nang mapuno ng amoy ng lutong bahay at ng tunog ng pag-uusap. Hindi pa tapos ang isang taon, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nagsimula nang matuto na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa laki ng espasyo na ibinibigay mo para sa ibang tao. Lumipas ang kalahati ng isang taon. Ang mansyon na dati ay simbolo ng lamig at distansya ay unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Hindi ito dahil sa mga mamahaling dekorasyon, kundi dahil sa tinig ng mga matatandang nakatira rito na ngayon ay tinatawag na lolo at lola, nina Beatrice, Julian at Marcos. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang litrato sa library, aksidenteng nakita ni Julian ang isang journal na nakatago sa likod ng mga libro ni Don Octavio. Ito ang diary na matagal na hinahanap ng magkakapatid. Ang diary na naglalaman ng bawat araw ng paghihintay ng kanilang ama. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga kamay. Ang bawat pahina ay punong-puno ng mga petsa at maikling nota. 15 ng Disyembre. Sabi ni Beatrice ay hindi siya makakauwi dahil sa trabaho. Naiintindihan ko, pero sana kahit isang tawag lang. 20 ng Enero. Ang kambal ay may bagong proyekto sa ibang bansa. Sabi nila ay proud sila sa akin, pero sana proud din sila sa kung sino ako ngayon. Isang ama na naghihintay lang ng yakap. Bawat linya ay parang latay sa konsensya ni Julian. Tinawag niya sina Beatrice at Marcus. Sa gitna ng tahimik na silid, binasa nila ang mga pahinang naglantad sa lalim ng pagkukulang nila. Hindi na nila kailangan ng video o ng batas para mapahiya. Ang sarili nilang mga mata ang nagpapatunay sa kanilang pagiging makasarili. Ang dami nating sinayang na panahon. Bulong ni Marcus, ang kaniyang boses ay basag. Akala natin ay pera ang sukatan ng pagmamahal. Akala natin
Ang pagbibigay ng padala ay sapat na para tawagin tayong mga anak. Si Beatrice, na dati ay laging nakataas ang kilay, ay nakaupo na lang sa sahig. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging manicured ay may mga bakas na ng dumi mula sa paglilinis ng mansyon, ngunit hindi na niya ito ikinahihiya. Marcela, tawag niya nang makita ang kasambahay na pumapasok sa silid. Paano mo nagawang tiisin ang lahat? Paano mo kami napatawad, gayong kami ang dahilan ng pagdurusa ng taong mahal mo? Tumigil si Marcela at tumingin sa kanila. Sa pagkakataong ito, wala na ang pader ng pagiging kasambahay at amo. Ang namamagitan sa kanila ay ang pagkilala sa isang tao na nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng pagkalinga, pag-aaruga. Hindi ko kayo pinatawad dahil karapat-dapat kayo, sagot ni Marcela habang dahan-dahang lumalapit. Pinatawad ko kayo dahil kung hindi ko gagawin, mananatili akong bilanggo ng galit ko. At ayaw kong maging bilanggo, tulad ng pagiging bilanggo ni Don Octavio sa kanyang sariling mansyon. Sa gabing iyon, hindi sila kumain sa hapag na puno ng mamahaling kristal. Kumain sila sa kusina, kasalo ang mga matatandang dati ay hindi nila pinapansin. Sa unang pagkakataon, nagbahagi sila ng kwento. Hindi tungkol sa negosyo o sa mana, kundi tungkol sa mga pangarap na nalimutan at sa mga pagkakataong hindi na maibabalik. Ang karma ay hindi dumating bilang parusa na sumira sa kanila. Dumating ito bilang isang mapait na gamot, matapang sa simula, masakit sa lalamunan, ngunit ang nagligtas sa kanila mula sa pagkabulok ng kanilang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng pagbabagong ito, isang liham ang dumating mula sa isang law firm. Isang liham na maglalagay sa kanilang bagong pagkakaunawaan sa isang huling matinding pagsubok. Ang isa sa mga dating kasosyo sa negosyo ng Don ay naghain ng demanda. Pilit na inaangkin ang mansyon base sa isang lumang kontrata na hindi alam ni na Marcela. Ang mansyon na nagsimula nang maging tahanan ay nanganganib nang mawala sa kanila. Ang pagsubok ay hindi na tungkol sa pagmamana, kundi tungkol sa pagtatanggol sa isang pamana ng pag-ibig na kanila na ring pinapahalagahan. Ang sulat mula sa law firm ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng payapang hapunan. Ang pangalan ng naghahabol ay si Attorney Salazar, isang dating kaibigan ni Don Octavio na matagal nang sikretong nag-aabang ng pagkakataong makuha ang lupain ng mansyon. Ayon sa demanda, ang lupain ay nakasangla sa kanya kapalit ng mga utang na loob na hindi umano nabayaran ng Don. Hindi ito maaari, wika ni Evan habang binabasa ang mga papeles. Ang mga dokumentong ito ay palsipikado. Kitang-kita na ang pirma ay hindi kay Cho Octavio. Beatrice, Julian at Marcus ay nagkatinginan. Dati, ang reaksyon nila ay dapat na pag-aalala sa mawawalang pera. Ngunit ngayon, ang nararamdaman nila ay pagkabahala sa mga matatandang nakatira sa loob. Ang mansyong ito ay hindi na lang isang gusali. Ito na ang kanilang tahanan at ang sentro ng kanilang pagbabago. Marcela? Tawag ni Beatrice. Ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon. Anong gagawin natin? Hindi natin hahayaang mapaalis ang mga lolo at lola dito. Tumayo si Marcela at humarap sa kanila. Ang kaniyang mga mata ay hindi na naghahanap ng utos. Si Attorney Salazar ang humahawak ng lahat ng dokumento noon. Alam niya ang bawat sulok ng mansyong ito, pero may isang bagay siyang nakalimutan. Ano yon? Tanong ni Julian. Ang listahan ng mga tunay na transaksyon na itinago ni Don Octavio, sagot ni Marcela. Noong mga huling araw niya, inutusan niya akong itago ang isang asul na folder sa loob ng dingding ng library. Sinabi niya sa akin, Marcela, darating ang araw na susubukan nilang nakawin ang lahat, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa inyong lahat. Hindi niya akalain na ang mga anak niya ang magtatanggol nito. Agad silang nagtungo sa library. Sa tulong ni Evan, maingat nilang tinanggal ang isang panel ng kahoy sa dingding.
Doon, nakatago ang folder na naglalaman ng mga orihinal na kasulatan at mga resibo na magpapatunay na bayad na ang lahat ng utang at ang mansyon ay pag-aari ng pundasyon. Habang hinahanap nila ang mga ebidensya, biglang kumatok sa pintuan si Attorney Salazar kasama ang ilang mga sheriff. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman, nakangiti ng mapanirang puri habang nakatayo sa harap ng pinto. Beatrice, Julian, Marcus, ibigay ninyo na ang mansyon. Wala kayong laban sa legal na kasulatan na hawak ko, wika ng abogado habang pilit na pumapasok. Tumayo si Marcela sa harap ng abogado. Hindi siya umatras. Ang kanyang presensya ay tila isang balwarte na hindi matitinag. Attorney Salazar, ang batas ay hindi lang para sa mga taong may hawak ng papel. Ito ay para sa katotohanan. Inilabas ni Marcela ang folder. Ang abogado ay biglang napatigil. Ang kanyang ngiti ay unti-unting napalitan ng pait. Saan mo nakuha yan? Mula sa taong hindi mo kailanman nirespeto. Si Don Octavio. Sagot ni Marcela ng buong tapang. Nagsimulang magbasa ang mga sheriff. Bawat dokumento ay nagpapakita ng malinaw na ebidensya ng pandaraya ni Attorney Salazar. Ang bawat pagtatangka niyang nakawin ang mansyon ay nakatala sa mga liham na iniwan ng Don. Si Beatrice, Julian at Marcus ay nakatayo sa likuran ni Marcela. Hindi na sila mga taong nag-aabang ng mana. Sila na ngayon ang mga anak na nagtatanggol sa alaala ng kanilang ama at sa kapakanan ng mga taong pinaglilingkuran nila. Umalis na kayo. Utos ni Beatrice, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Kung hindi kayo lalabas, kami ang tatawag ng pulis para sa kasong falsification of documents. Napayuko ang abogado. Sa harap ng 3 anak na nagbago at ng isang babaeng walang inisip kundi ang kabutihan, natalo ang isang taong ang tanging hangad ay pera. Ang laban ay hindi natapos sa dahas, kundi sa katotohanan na hindi kayang tapatan ng kahit anong kasinungalingan. Ang pagkatalo ni Attorney Salazar ay hindi lamang isang legal na tagumpay. Ito ang naging huling selyo sa pagbabagong naganap sa loob ng mansyon. Nang araw na yon, ang mga sheriff ay lumabas ng nakayuko, habang ang mga magkakapatid ay naiwang nakatayo sa harap ng pintuan, humihinga ng malalim. Nagawa natin, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkamangha. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati walang ginawa, kundi tumanggap ng pera, ay ngayon ay may mga sugat at pilat mula sa pagtatrabaho at pagtatanggol sa kanilang tahanan. Si Marcela, na tahimik na nakamasid sa malayo, ay nakaramdam ng isang matinding kapayapaan. Hindi na ito ang mansyong puno ng malalamig na anino. Ang bawat sulok nito ay puno na ngayon ng tawanan ng mga matatanda, ang amoy ng masustansyang pagkain, at ang presensya ng isang pamilyang binuo muli sa labi ng pagkakamali. Lumapit si Beatrice kay Marcela. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kilos na hindi kailanman naganap sa loob ng maraming taon. Marcela, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalaman na ang tunay na yaman ni Papa ay hindi ang mga titulo ng lupa, kundi ang malasakit na itinuro niya sa iyo. Ang Don ang nagturo sa akin, senyora, sagot ni Marcela habang napapangiti. Ang tanging ginawa ko lang ay panatilihing buhay ang kaniyang pagmamahal sa loob ng bahay na ito. Sa mga sumunod na buwan, ang mansyon ay opisyal na naging isang charitable institution for the elderly. Ang mga magkakapatid, imbes na bumalik sa kanilang dati at marangyang buhay, ay pinili na manatili at maging bahagi ng operasyon nito. Si Beatrice ang namamahala sa nutrisyon. Si Julian at Marcus ang nag-aayos ng maintenance at mga medical needs ng mga matatanda. Si Evan, na naging katuwang nila mula sa simula, ay nag-organisa ng isang maliit na seremonya para sa anibersaryo ng pagpanaw ni Don Octavio. Ito ay hindi isang malungkot na paggunita, kundi isang pagdiriwang ng buhay.
Nang araw na yon, lahat ng mga matatanda ay nakaupo sa hardin. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na bulaklak. Si Marcela, na nakasuot ng simple ngunit malinis na damit, ay tumayo sa harap ng lahat. Sa ating mahal na Don Octavio, simula niya habang ang kanyang mga mata ay tumitingin sa langit. Hindi man kayo nakasama sa amin sa araw na ito, ang inyong diwa ay nananatiling buhay sa bawat haplos at bawat pagkalinga na ibinibigay namin sa bawat isa. Ang mga anak na nakatayo sa likod ni Marcela ay hindi na makapigil sa kanilang mga luha. Ang bawat patak nito ay hindi na luha ng pagsisisi, kundi luha ng kalayaan. Ang pasanin ng kanilang nakaraan ay tuluyan ng napawi. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit ang isang matandang babae kay Beatrice. "Salamat anak, salamat sa pag-aalaga sa amin." Ang salitang anak na binitiwan ng matanda ay tumagos sa puso ni Beatrice. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang anak. Hindi sa biolohikal na kahulugan, kundi sa pagiging mapagmahal sa kapwa. Ang karma ay hindi naging malupit sa kanila. Sa halip, ginamit nito ang kanilang mga pagkakamali upang ituro sa kanila ang landas patungo sa isang buhay na may kabuluhan. Ang mansyon ay hindi na isang gusali ng mga pangarap na naudlot. Ito na ang tagapagtaguyod ng mga bagong buhay. Lumipas ang 1 taon, ang panahong itinakda ni Don Octavio para sa pagsubok sa kanyang mga anak. Ang mansyon, na dating tahimik at puno ng mga anino, ay buhay na buhay. Ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaan ng simoy ng hangin na magdala ng halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa opisina, kumatok si Evan. "Marcela, handa na ang lahat. Ang mga abogado ay nasa sala na. Oras na para sa huling bahagi ng habilin." Nagtipon-tipon sina Beatrice, Julian at Marcus sa gitna ng sala. Sa kanilang harap ay ang abogado ng pamilya, hawak ang mga papeles na nagpapatunay na tapos na ang kanilang 1 taong paglilingkod. Ang bawat isa sa kanila ay nagbago, hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa paraan ng kanilang pananalita at pagtingin sa mundo. Ayon sa huling bilin ni Don Octavio, simula ng abogado, ang lahat ng ari-arian ay legal na mapupunta sa inyong tatlo, sa kondisyon na ang mansyong ito ay mananatiling tahanan ng mga nangangailangan habang buhay. Ang pundasyon ang siyang magpapatakbo at kayo ang mga tagapangasiwa. Tumingin si Beatrice kay Marcela. "Hindi namin ito matatanggap nang wala ka, Marcela. Ikaw ang puso ng bahay na ito. Ikaw ang nagturo sa amin kung paano maging tao muli." Lumapit si Beatrice at hinawakan ang kamay ni Marcela. "Marcela, gusto naming manatili ka bilang partner namin. Hindi bilang katulong, kundi bilang pamilya." Si Julian at Marcus ay sabay na tumango. "Nawala ang ama namin, ngunit binigyan niya kami ng pagkakataong makahanap ng kapatid sa iyo, Marcela." Naramdaman ni Marcela ang pagbuhos ng emosyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paglilinis, ay hawak na ngayon ng mga taong dati ay tumingin sa kanya ng may pangmamaliit. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi niya akalain na ang paglilingkod niya sa matanda ay magbubunga ng ganito. Isang pamilyang hindi nanggaling sa dugo, kundi sa pagkalinga. "Tinatanggap ko," sagot ni Marcela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, binabalot ang mansyon ng kulay ginto. Ang bawat matandang nakatira roon ay nagdiriwang, masaya dahil sa nakikita nilang pagmamahalan. Ang karma ng pagmamahal ay nagbunga ng higit pa sa inaasahan nila. Ang mga taong dati ay uhaw sa kayamanan ay natutong uminom sa bukal ng katuwaan. Habang naglalakad si Marcela patungo sa bintana, tiningnan niya ang hardin kung saan nakatanim ang paboritong bulaklak ni Don Octavio. Tila ba nakikita niya ang nangiti ng matanda
Sa bawat pagaspas ng mga dahon, ang lahat ng pagod, ang lahat ng pait, ang lahat ng luha, ang lahat ng ito ay naging bahagi ng isang magandang kwento. Hindi natapos ang kwento sa kamatayan ng isang matanda. Nagsimula ito roon at lumago sa paraang hindi kailanman inakala ng mundo. Ang mansyon ng mga lihim ay naging mansyon ng liwanag. Ilang buwan na ang lumipas mula nang formal na ilipat ang pamamahala sa pundasyon. Ang mansyon ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na patotoo na ang pagmamahal ay isang gawaing walang katapusan. Isang maulan na hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa study room, napadpad si Marcela sa lumang mesa kung saan unang natagpuan ang susi ng diwan ng Don. Doon, sa ilalim ng isang makapal na libro ng mga tula, may isang sobre na hindi pa nila nabubuksan noon. Ito ay nakapangalan kay Marcela. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang lumang larawan nila ni Don Octavio noong mga unang taon pa lamang niya bilang tagapangalaga at isang sulat na tila isinulat sa mga huling sandali ng matanda. Mahal kong Marcela, kung nababasa mo ito, alam kong nagtagumpay ka na sa misyong ipinagkatiwala ko. Huwag kang magpasalamat sa akin dahil ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ang mga anak ko ay mga taong naligaw ng landas dahil sa karangyaan, ngunit ikaw ang nagsilbing kompas nila. Salamat sa pagiging anak na hindi ko naging katuwang sa aking pagtanda at sa pagiging liwanag sa mansyong ito. Ang mga luha ni Marcela ay pumatak sa papel. Dahilan? Upang mabura ang kaunting tinta, ngunit ang mensahe ay nananatiling malinaw. Hindi lamang siya isang tagapangalaga, siya ang naging tulay upang ang isang pamilyang pira-piraso ay maging buo muli. Sa sala, narinig niya ang tawanan ni Beatrice, Julian at Marcus. Nakikipaglaro sila ng chess sa mga matatanda habang nagluluto ng merienda. Ang amoy ng mainit na tsokolate at kakanin ay humahalimuyak sa buong bahay. Isang amoy na hindi na amoy ng gamot, kundi amoy ng buhay. Lumabas si Marcela sa veranda. Nakita niya sina Beatrice na masayang nagkukwentuhan tungkol sa mga plano para sa susunod na medical mission para sa komunidad. Hindi na sila ang mga taong mukhang pera. Sila na ngayon ang mga taong mukhang pag-asa. Marcela, halika rito, sumabay ka sa amin. Tawag ni Julian. Lumapit si Marcela at naupo sa tabi nila. Sa gitna ng kanilang pagtitipon, napagtanto niya ang isang katotohanan. Ang kayamanan ay hindi nawawala. Kapag ibinabahagi mo ito, ito ay dumarami at nagbabago ng anyo. Ang pamana ng pagkalinga, legasiya ng sukwantam, ay hindi lamang nasusukat sa mga lupain o pera, kundi sa dami ng mga buhay na nabago at sa lalim ng koneksyong nabuo. Hindi na niya kailangang mag-alala para sa bukas dahil ang bawat araw na darating ay magiging isang bagong pahina ng paglilingkod. Ang mansyon ng mga Octavio ay hindi na magiging bahay ng mga multo ng nakaraan, kundi tahanan ng mga pangarap na natupad sa gitna ng pag-aaruga. Sa bintana, tiningnan ni Marcela ang papalubog na araw. Alam niyang sa bawat paglubog nito, may bagong pag-asa na sisibol para sa lahat ng mga matatandang kinakalinga nila. At sa bawat paglipas ng panahon, ang pangalang Marcela ay mananatiling simbolo ng isang babaeng hindi nagpadala sa hirap, kundi ginamit ito upang maging pundasyon ng isang mas mabuting mundo. Pagkalipas ng ilang taon, ang mansyon ay hindi na lamang isang institusyon. Ito ay naging isang landmark ng pagmamahalan sa kanilang lungsod. Ang bawat dumadaan ay humihinto upang humanga sa hardin na laging puno ng mga bulaklak at sa mga boses ng matatandang masayang nagkukwentuhan sa ilalim ng malaking puno ng nara. Isang umaga, dumating ang isang bisita. Siya ay si Attorney Salazar, ang lalaking minsan ay naging simbolo ng kasakiman. Ngunit ngayon, wala na ang kaniyang mapanirang puri ng ngiti. Siya ay matanda na, saklay-saklay,
at walang sino man sa kanyang buhay na nag-aalaga. Humingi siya ng pahintulot na manatili sa mansyon, hindi para sa pera, kundi para sa huling hantungan ng kanyang pag-iisa. Nagtama ang paningin nila ni Marcela sa bukana ng pinto. Ang babaeng dati ay pinagbantaan niya. Ngayon ay ang siyang nagpapatakbo ng tahanan na kailangan niya. Walang bakas ng galit sa mukha ni Marcela. Sa halip, isang simpleng pagtango lamang ang ibinigay nito. Dito, walang mayaman o mahirap, Salazar, wika ni Marcela. Dito, ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng pangangailangan ng pagkalinga. Tinanggap siya ng pundasyon at sa pagpasok ng dating kaaway, natapos ang siklo ng paghihiganti. Sa kabilang banda, sina Beatrice, Julian at Marcus ay matagumpay na nagpapatakbo ng kanilang mga sariling negosyo. Ngunit laging may panahon para sa mansyon. Hindi na nila hinahangad ang luho ng ibang bansa. Natagpuan nila ang tunay na tagumpay sa tuwing nakikita nilang nakangiti ang mga matatandang inaaruga nila. Natutunan nilang ang tunay na dangal ay hindi nakukuha sa pagtapak sa kapwa, kundi sa pag-angat sa kanila. Si Marcela, habang naglalakad sa hardin, ay huminto sa tapat ng maliit na plaque na nakalagay sa may gate, tahanan ng pagkalinga. Itinayo sa ngalan ng pagmamahal na walang hanggan. Hindi na siya ang kasambahay na nag-iisa. Siya ang haligi ng isang pamilyang binuo ng tadhana at pagpili. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang yakap mula kay Don Octavio, isang pasasalamat na hindi na kailangang sabihin sa salita. Ang kasaysayan ng mga Octavio ay hindi natapos sa mga dokumento o sa mga bangko. Ito ay nagpatuloy sa bawat ngiti ng mga matatanda, sa bawat pagmamalasakit ng mga anak, at sa katapatan ng isang babaeng nagpatunay na ang pinakadakilang pamana ay ang pag-aaruga sa kapwa. Ang mansyon ay mananatiling nakatayo, isang monumento ng paghilom, kung saan ang bawat sugat ng nakaraan ay napalitan ng liwanag ng isang masayang bukas. Ang huling pahina ng kwentong ito ay hindi wakas, kundi isang bagong simula, isang patunay na hanggat may pusong handang magmahal nang walang kapalit, ang pag-ibig ay laging mananaig sa gitna ng anumang unos.